Ating mga balitang pambansa. Papalagpo na raw ang mga sundalong Pilipino kapag muli silang hinaras ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sinabi yan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner mahigit 2 linggo matapos nga po ang insidente sa BRP Sierra Madre kung saan nga isang sundalong Pinoy ang naputulan pa ng daliri. Sa command conference po ng AFP sa Campo Aguinaldo kahapon, inilatag po nila kay Pangulong Marcos Jr. ang mga susunod nilang hakbang sa gitna po ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tumanggi si Browner na idetalye ang kanila pong mga plano tungkol sa mga susunod na RoRo mission. Pero kabilang po sa binigyan diin nila ang rules of engagement o kung papaano tutugon ang mga sundalo kapag hinaras ulit ng China. Naipaabot na raw sa China ang apela nila na maibalik ang mga ninakaw na armas mula sa mga sundalong Pilipino. Sinisingil din ng AFP ng 60 million pesos na danyos ang China sa paninira sa mga gamit at bangka ng ating Philippine Navy. Inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang AFP na gumawa ng mga hakbang para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Ilang araw lamang yan matapos ang pagpupulong ng mga opisyal ng Pilipinas at ng China. Batid naman daw ng Pangulo ang hirap ng mga sundalo sa pagdepensa ng ating teritoryo at ang pagpipigil nila kahit na gusto na nilang lumaban. Ayon sa maritime expert na si Ray Powell, muling nagkukumpula ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese militia sa Ayungin Shoal maging sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Bukod pa po dyan, ang tinaguriang monster ship ng China na huling nakita sa layong 600 meters mula sa ating BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Pag-aaralan po naman daw ni Senador Nancy Binay kung mag-ahain siya ng ethics complaint laban sa pambabastos umano sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang pagdinig kamakailan lamang. Nauwi nga po sa sagutan ng dalawa ang hearing ng Committee on Accounts ng Senado tungkol sa pagpapatayo ng bagong Senate building. Kine-question ni Cayetano ang 23 bilyong piso daw na budget para nga sa naturang gusali. Git naman ni Binay, hindi 23 kundi 21 billion lamang. Bago pa matapos ang pagdinig, nag-walk out po si Binay. Sabi ng senadora, very unbecoming of a senator ang iniasal umano ni Cayetano sa naturang pagdinig. Ungentleman din daw ang pagtawag sa kanya nito na buwang. Gayunman, hindi na raw po umaasa ang senador na magsorry si Cayetano sa anyay pambabastos sa kanya. Kami po'y natawag sa magkabilang kampo para po sa kaukulang panayam at makuha ang kanilang panig sa usapin na ito. Nilinaw naman ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi po pwedeng gawing state witness si suspended Mayor Alice Guo. Ayon sa senador, masyadong malalim at malawak ang kaugnayan ni Mayor Alice sa mga ni-raid na pogo sa Bamban-Tarlac at maging sa Porac, Pampanga. Base raw mismo yan sa mga nakolektang ebidensya at mga dokumento sa mga Pogo Hub. Pinadalhan na ng sabpina ang alkalde para padaluhin sa pagdinig ng Senado na mangyayari sa July 10. Kaya ang apela ni Senator Sherwin Gatchalian sa alkalde na magpakita na at sabihin lahat ng kanyang nalalaman. Ayon naman sa kampo ni Mayor Guo, pipilitin nilang makadalo sa hearing ang alkalde. Yun nga lang, hindi rin sigurado mga abogado niya kung nasaan ngayon si Mayor Alice Guo. Sa ilang pang balita, meron ng online sumbungan ang Commission on Human Rights para nga sa mga biktima ng pang-aabuso. Inulunsad ng komisyon ang CHR mismo o Management Information System Monitoring Outlet. Maaari nang isumbong ang sariling karanasan ng pang-aabuso o kung may kakilalang naaabuso. Hihingiin po ng detalye ng biktima para mabilis siyang matunton at matulungan ng CHR. At ayon sa CHR, libre ang pagsusumbong sa mismong portal basta't may phone o computer at internet. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.